Hello mga kabasketball. Magandang araw po sa ating lahat. Saang panig ng mundo man po kayo naroon. At lalong-lalo na dyan sa mga OFW natin nasa abroad. Shout out po sa inyo dyan lahat. Ngayon po ay mayroon naman po tayong mahalagang pag-uusapan. Ito po ay walang iba kung hindi ating minamahal na bagong national coach na walang iba kung hindi si Coach Tim Con, ang expert ng Triangle Offense, katulad ni Phil Jackson, at ang King of Adjustment. Grabe siya sa adjustment mga lodi. Kung natatandaan niyo po yung Bay Area Dragons na napakalakas na team, dito po, doon tumatakbo talaga yung adjustment ni Tim Con. Umabot ng Game 7 yun. Pagdating ng Game 7 po, yun, parang sa adjustment ni Tim Con, lumupay-payan yung team nila. Mula umpisang katapusan, tambakan. Ganon din po ang nangyari sa Jordan. Sa gagawa na ng gold po, mga kabasketball. Kaya ganun po siya. Pwede siya talaga tawagin na King of Adjustment, mga kabasketball. Kaya ito na nga, mga kabasketball. Pag-uusapan na natin ngayon kung sino ba talaga si Tim Con at kung saan siya nanggaling. Si Tim Con po ay ang tunay na pangalan niya ay si Timothy Con. Siya po ay pinanganak sa Oregon, United States noong December 14, 1957. Siya ang bunsong anak sa 4 na magkakapatid. At ang kapatid po niya ay lahat ay puros mga babae. Pagdating po ng edad niyang 9 years old is pumunta po ang kanyang pamilya dito sa Pilipinas. Dahil nga po yung kanyang father is expert sa reforestation, lumber business. Yung kapartner po niya, sinama siya dito, pati yung pamilya niya. At yun, nanirahan po sila una sa lugar sa Baler, Quezon po. Na kung saan naman si Tim Con ay nakapag-aral doon ng grade 5. At yun nga, wala pa siyang alam tungkol sa basketball. Baseball po ang laro niya. Yun, tinuturo po niya sa mga classmates niya dahil dala niya yung mga gamit niya sa baseball. After a year, kasi isang sister lang po yung kasama niya papunta dito, elder sister. Then dalawang sister pa niya sa 4 na magkakapatid is naiwan po doon sa Oregon. So siya at ang mother niya after a year is lumipat sa Maynila. Then nag-school po siya sa international school. Usually doon na po siya nagtapos ng high school. Tapos yung kanya naman po father is nagpalipat-lipat ng mga paiba-ibang probinsya dahil marami nga ang laging dito. Galing ng Baler, pumunta ng Surigao del Sur, Samar, Palawan at sa iba-iba pang lugar. Samantalang si Tim Con po ay nasa Maynila na at nag-aral na po sa IS. Pag-graduate po niya sa international school is nag-move na po sila papuntang US. Then nag-aral po siya una sa Menlo College na kung saan nag-varsity player pa po siya doon. 2 years siya po doon. Then, nag-graduate na po talaga siya doon sa George Washington University, kung saan nakatapos na siya ng kanyang kurso. Una para siyang nakahawak ng bola noong naglalaro ang tatay niya sa mga liga-liga dito sa Pilipinas. Nakita niya ang tatay niya pa daw ay palaging star player. So, nung pag-aral niya sa Menlo, doon na talaga siya nag-aral ng basketball hanggang naging player na nga siya doon. So, noong 1986, nabang nagtitinda ang father ni Coach Tim Con, kasama siya kasi isa yun sa business ng tatay niya, yung pagtitinda ng mga ng karne. Ngayon, na-meet niya si Alfred Oitingso ng Alaska. Naalaman ni Mr. Fred Oitingso na siya pala is nag-basketball sa Menlo. So, gusto siyang kunin sa TV coverage bilang analyst, PBA analyst. Nung panahon na yan, nagpapapalit-palit ng coach ang Alaska. Sa loob ng 3 years, naka-6 na coach na. So, inalok si Tim Con bilang maging assistant coach muna. Then, nag-start nga siya noong 1989 as an assistant coach muna. Pagsusulat pala ng mga nobela ang hilig niya before, bago siya nag-coach. Yung pagdating niya dito, galing siya pagtapos ng college. So may mga nobela na siyang nasimulan. Kaso nung panahon na yan ay
magulo dun sa probinsya, sa Quezon, may mga, dun pa yung mga NPNP. So, hindi siya concentrate. Then, yun nga, nung inadop na siya mag-coaching, nag-start siya mag-coaching, tinigil na niya pagsusulat. Marami pa daw siyang nakatago ng mga nobela. Kaya na ayaw na niya ipakita. Pag tinatanong siya, ngumingiti lang po siya. So ito na nga mga kabasketball, tuloy-tuloy na po tayo sa ating kwento regarding sa career ni Coach Tim bilang coach ng Alaska. So 1991, nag-start siyang pag-aralan yung triangle offense. Ini-apply din niya sa team niya. So doon, noong 1991, is naka-champion din po siya ng isa. Pagdating po ng 1992, 3 conferences, wala pa rin pong championship. Ganon din pagsapit ng 1993. Wala din pong championship. Gusto na po siyang tanggalin ni Alfred Aitingson noong mga panahon na yan, yung taon na yan. Kaso nag-iusap siya ng second chance. So yun nga, the next year, noong 1994, naka-isang champion. The next year, another year, 1995, naka-isang champion uli. Nagdating naman po ng 1996 yun, doon na po naka-Grand Slam. Yun na po medyo naging effective na po yung coaching po niya. 1996 nga, yun, nanalo na po sila ng Grand Slam. Ayan. So, yun yung mayabong na po ang coaching career ng ating bida, si Coach Tim. Forward tayo guys, kwento tayo sa kwentong pag-ibig ng ating bida kay Coach Tim. Hindi na nga siya naninirahan sa probinsya, ayaw na niya, nasa Maynila na siya, ngunit nakilala niya doon si Christina sa pamamagitan ng kanyang kaibigang si Malu. Kaso wala siyang number kay Christina, naghiwalay sila, siya hindi niya nakilala kasi double date sila, pero interesado siya kay Malu. So kay Malu niya hiningi yung number ni Christina, nagkakilala sila, ngayon na they've been married for 21 years at nagkaroon sila ng 3 anak. Ang panganay ay si Nikki, 20 years old, si Kevin, 16, si Trevor, ang bunso. Mahilig sila magpunta ng beach at nagwe-wakeboarding. Ang mga anak niya, yun ang paborito niya, nila sa beach. So, ayan nga, Pilipina yung napangasawa ni Coach Tim. Kaya yung mga anak niya, mga mistisa na. Pure Filipino citizen. Si Tim Kunlin lang mga kabasketball ang kaysa isang coach na nagkaroon ng 1,000 wins. Kaya nagkaroon po siya ng award para dyan. Ito nga, as coach, ang naging mother team ni Coach Tim Kun, guys. Bali, 3 teams lang po siya. Unang-una, isang Alaska Aces, 1989 to 2011. 22 years po yan. Pero naka-13 championships naman po siya dyan. Yung pangalawang team po niya, yan. Star Hotshots. Yan po yung Pure Foods. 4 to 5 years po siya dyan. Naka-5 championships naman. And at last po, yung sa Barangay Ginebra, 2015 siya nag-start hanggang ngayon, 2023. Magi 8 years na is naka-7 championships na rin po siya dyan. So, ito po guys, yung kanyang mga achievements, yung kanyang 25 championships. Pero 38 appearances po yan, mga kabasketball. Bali, 25 ang naipanalo niya sa 38. Sayang nga po, bali 8 din po pala ang na-fail niya. 13 ang na-fail niya. Sana man lamang kumabot ng 30 championship siya, no? Mas maganda. 13 yung failed sa 38 appearances, 25 ang napanalo. Pero pwede na rin po. Sa PBA, yan po, 1991, 1994, 1995. Alaska pa po siya niyan. Yan, hanggang Pure Foods, hanggang Ginebra. Yan po. Nakadalawang Grand Slam din siya noong 1996 at saka noong 2014. Tapos na 4 ang award niya sa PBA Coach of the Year.
nakasiyam din siyang coaching sa PBA All-Star Games 19. At ito yung mga medals niya. Head coach, Asian Games. Hangzhou, yan yung bagong-bago. Kaya 2022 po ang nakalagay kasi yan po is scheduled for 2022 talaga. Kaya lang dahil sa COVID na postpone po muna. So na pagpatuloy na 2023 na. So 2022 pa rin ginagamit nila. Tapos ang wala dito sa record mga kabasketball yung hindi kompleto naman. Ayan pa sa Asian Games 2019, William Jones Cup. Ayan sa Asian Games. Ang pinakaisa sa tumatak na championship niya guys is yung kanyang pagkaka-champion kontra sa Baywalk. Hindi, Bay Area Dragon. Yung po dahil napakalakas na team po noon guys. Ayan nga po mga kabasketball at naihatid ko po sa inyo ang istorya ng buhay ni Tim Kun kasama yung career niya sa pagkukoach. Pagpasensyahan nyo naman po kung kulang. Sana po nasihan kayo. Sa mga hindi pa sa atin nakakapindot ng subscribe, pasub naman po. Sa mga gusto mag-comment, comment po kayo below. Salamat po sa lahat ulit mga kabasketball. God bless po sa atin lahat.